Ang setting nato karon is kanang naa na tay buyer. So ang nahitabo karon ang while nag-istorya ta sa buyer, naka-offer ta niya og project subdivision. Then townhouse, example lang townhouse nga paminaw niya kaya ra niya. So basically ang pangutana sa buyer aside sa location, ang importante sa price na gyud. So karon atong i-practice pag-compute ang monthly equity ug ang pag-compute pod sa pag-ibig monthly amortization using pag-ibig table diha sa internet. Kay kasagadan nga buyer pod mas mo prefer sila pag-ibig kay labi na member sila. So na ako'y gi set nga example pananitan ang total contract price is 1,500,000. So naay mga developers magdepende magud na siya ang ilaha bitawng equity or down payment sa pag-appraise pod sa bahay. So example lang taas og appraisal ang pag-ibig sa balay. Mao nga ang equity or down payment sa nga gi-offer is lower siya or lesser. So let's say 10%. So mo ning naka-reflect dire. Ang atong buhaton para ma-compute nato ang atong total equity is total contract price i-times nato siya sa 10% nga equity. So ang result ana is 150,000. So ato nang i-bring down ato iswat diri ang total equity is 150,000. And then diha sa 10% nga equity ato gikuha pod ang reservation. So mao ni nakabutangon diri less reservation fee nya karon kay ang reservation fee ibutang ta lang is 5,000. So i-less na sad na nato siya. Ang mahibilin ana mao nang net equity na 145,000. And then dili man na ang developer bali nag-offer pod nga ang down payment para dili kay mabugatan ang buyer ila nang i-staggered or i-spread over na. Ang akong example diri is 18 months. So ang result ana niya sa 145,000 divide 18 months mao ni siyang 8,055. So mao na siya ang monthly equity. Mao ni siya ang bayaran sa buyer after 1 month after the reservation. So example naghatag na siya og ang date karon nato is December 4. Nagbayad siya og reservation fee nga 5,000. So next month ana January 4 magsugod na siya bayad siyang monthly nga equity nga 8,055 until mahuman siya sa 18 months. So for example lang ang balay mao gini target nga date nga mahuman sa developer 18 months ayha pa maka-move in ang buyer. So ang mahitabo kani lang gid ang iyahang bayaran 8,055. And then kung mag-compute na pud ta sa loanable amount mao ni siya ang atong i-loan bali sa pag-ibig. So atong gi-compute no diri total contract price nga 1,500,000 times nato 85%. Bali mao ni siya ang kaning 85% mao ni ang ma-loan niya sa pag-ibig kay taas man nag-appraise ang bahay. So ang answer ana mao ning 1,275,000. So karon since ang pag-ibig naman sila online nga kana bitong pag-ibig calculator, so ato siya gamiton. So diri sa kanang ato ang kanang sa tab sa akong gi-open ato i-type ang pag-ibig. So magawas yung pag-ibig calculator. Mo na siya itong gamiton. Kani siya HDMF amortization calculator mo na siya itong gamiton. Kay mao ni siya ang medyo latest bitaw nga kanang ilahang gi-offer. Kay kung makita nimo diri sa repricing period before around 7% ni ang 3 years. So karon kay 6.5. So mo na itong gamiton kay mo siya ang pinaka-latest nila nga kanang rate. So nakuha naman nato no ang loanable amount nga 1,275,000 mao na siya ang atong i-type diri dapita sa loanable amount 1,275,000
275,000. And then, dili sa repricing period, mao ni siya ang kapilian sa buyer bali kung pila siya ka years mo bayad ug unsa nga mga interest rate ang ihang pilion. Kasagadan ang pilion sa buyer kay ang 3-year repricing kay gamay raman sa ihang interest mao ni 6.5. So kanila nga atong kuhaon nga example. And then kaning terms nagpasabot ni kung pila kanus-a siya kutob mahuman og bayad. Normally kung ang kanang buyer batan-on pa siya below 30, maka-avail siya sa 30 years pud nga pagbayad sa iyang gi-purchase nga balay. So ato lang ning i-take ang 30 years. But dili tanan nga buyer maka-avail aning 30 years, especially kung ang ilang edad kay dako na gani. Mag-base gyud ta dapat sa iyang edad kay unya ang pag-ibig ra pud ang makakuan ana together with the buyer ba. Sila ra gid ang duha nga magsabot ana sa kuan na gyud. But karon kay example naman mao ni ato gikuha 3-year pricing nga 6.5% o ang 30 years sa buyer. So dili makita na to sa principal and interest nga ang monthly amortization sa buyer is 8,058. So unsa man siyang required gross monthly income, bali mao ni siya ang monthly income sa buyer para maka-afford siya nga og bayad aning 8,058. Naman gyud time nga ang buyer below aning kanang income ang iyaha. So mahog nga dili siya maka-avail. But karon ang pag-ibig nag-offer sad sila og kana bitong another nga kanang paagi ba nga ang buyer, although di unta siya maka-afford, pero mao na nga magkuha siya og co-borrower, and most likely ang co-borrower ngayong kuhaon dapat ang iyang kanang relatives like iyahang brother, iyahang sister, kay para pod kuan magud siya mao na pod ang mga names nga ang kanang co-borrower mao sad na ang name nga mo reflect pod sa title. So, para may complication, suggested nga close relative lang po iyahang parang mahimong co-borrower. So, nakuha na nato no ang iyahang monthly amortization. So, mao natin ibutang din. Monthly ibig amortization is 8,058.87 per month in 30 years. So, mao ni siya ang mapakita nato or ato abitong ma-relate sa buyer na nga mao ni yang bayaran while mo palit siya og kanang bahay. Pero dili sad ni nagpasabot labi na sa kanibitong loanable amount nga mao gyud ni ang iyahang bayronon monthly amortization. Kay actually ang pag-ibig sad kanang naa gyud na sila own computation with kaning atong gipakita diri is kanang estimated ra gyud siya. Ang final gyud ani nga kanang iyahang bayadan is ang pag-ibig ra gyud ang maka-compute. Pero at least ang buyer pod na siya idea nga kung pila ang iyahang mabayaran. So I hope na masabtan ninyo ang explanation.